Nabalot ng dilim ang ilang establishmento at atraksyon kagabi. Yan po ay bilang pakikibahagi sa Earth Hour 2025. Sa taunang initiative na ito para sa kalikasan, isang oras na nagpatay ng ilaw mula 8:30 hanggang 9:30 kagabi, March 22. Kasama sa nakiisa dyan ang GMA Network Headquarters. Pati ilang bahay sa Isabela, nakiisa rin. Nagdilim din ang ilang international landmark tulad ng Sydney Opera House sa Australia at Tokyo Tower sa Japan. Mga kapuso, mahimbing ba ang tulog ninyo? Ayon po kasi sa mga eksperto, may problema sa kalidad ng tulog ang mga Pinoy, kaya may pag-aaral po sila na layong gisingin ang lahat sa natutulog na problemang ito. Nakatutok si Dana Tingkungko. Dati pang itinuturo sa atin na 8 oras ang ideal na haba ng tulog. Pero sa dami ng kailangan gawin at iba pang responsibilidad sa araw-araw, sapat ba ang tulog ng mga Pinoy? Mga 6. Siyempre, sa work, sa stress, sa work. Minsan, mga 4 to 5. 4 to 5. Tingin mo 5, sapat 6. yun? Hindi eh. Bakit? Minsan, gamit namin yung oras. Gamit ko yung oras sa gabi. Buwabiyaya ako. O nakakatulog pa ba sila? Ano yung pinakamalalang naalala mo? Street duty, 24 hours. Ang sleep deprivation, gaya ng puyat, bitin sa tulog o magdamag na gising, maaring pag-ugatan ng problema at sakit. Problems in information processing disruption, we have impaired memory, nakakalimot agad, we have reduced learning, especially in the children and teenagers. We become irritable. There's also poor immune function. People who have chronic sleep deprivation are prone to have diseases. And there's also increased pain perception, an increased risk for accidents and falls. It's somewhat of a superpower for humans, for all organisms actually. It's our way of surviving. Without sleep, we die. Hangad ng isang grupo ng sleep medicine specialist na gisingin ng mga Pilipino sa problemang ito. Isinusulong nila ang isang malawakang pag-aaral sa pagtulog sa Pilipinas na magiging gabay para sa rekomendasyon ng mga polisiya sa sleep health ng publiko, lalo na yung mga nasa graveyard shift o nagtatrabaho sa gabi. We don't have an answer for that. We rely on studies from the outside, from other nations. We're developing a protocol. We have been granted by our partners for that study. Ayon sa grupo, wala pa raw formal na pag-uusap sa Department of Health hinggil sa pagsulong ng mga polisiya sa sleep health. Nakabinbin din sa committee level sa Senado ang panukala na nagsusulong ng sleep disorder awareness at education program. Para maging mas maayos ang tulog, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika, ilan sa mga pwedeng gawin ang subukang matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Huwag gumamit ng electronics tulad ng cellphone 30 minuto bago matulog at regular na mag-exercise at kumain ng tama. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkungko, nakatutok 24 oras. Limampung araw bagong eleksyon 2025, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng senatorial candidates para ilatag ang kanilang plataforma. Nakatutok si Mav Gonzalez. Discount sa internet ang isinusulong ni Senador Francis Tolentino. Ora mismong serbisyo publiko ang advokasya ni Congressman Erwin Tulfo. Si Benhur Avalos, nais alisin ang buwis sa kuryente. Libreng gamot para sa senior citizens ang pangako ni Mayor Abby Binay. Ipinagmalaki ni Senador Bong Revilla ang 300 batas na naipasa niya. Proteksyon ng kababaihan ang isinusulong ni Senador Pia Cayetano. Itutuloy raw ni Ping Lacson ang laban kontra korupsyon. Si Senador Lito Lapid ipinagmalaki ang 100 batas sa kanyang naipasa. Libreng pabahay para sa mahihirap ang pangako ni Manny Pacquiao. Iginiit ni Tito Soto na dapat labanan ang fake news. Dumalo sa town hall meeting sina Alin Andamo, Modi Floranda, Liza Maza at Danilo Ramos. Abot kayang presyo ng pagkain ang isinusulong ni Bam Aquino. Kapakanan ng persons with disability ang ipinaglalaban ni Senador Bongo. Nag-ikot sa Pasig at Caloocan si Senadora Amy Marcos. Isinusulong ni Ariel Querubin ang karapatan ng transport sector. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa election 2025. Para sa GMA Integrated News,
Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nakiisa ang mga sparkle artists sa 3-day workshop ng Anak TV sa Intramuros, Manila. Naroon sina Gea Misha, Lee Victor, Sabrina Cuervo, Jordan Lim, Jordan Baldovino, Aljon Banayra at Erica Laude. Dinaluhan din ito ni GMA Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz. Nakasama ng mga sparkle artist ang mga kabataan mula sa iba't ibang paaralan. May temang Magic of Peace ang workshop na layong ma-develop ang personality, teamwork, communication, understanding at listening skills ng mga lumahok.